Hello class! So it's me again, Engineer John Ray Pacturanan. This time, ang pag-uusapan natin is this example number 16 na nakikita nyo sa inyong screen. So this will be our third and last example using the conjugate beam method. So ang unique na property nitong example number 16 as compared sa other examples class na na-present for this playlist is meron siyang internal pin. So paano natin gagawa ng analysis ang mga beams with internal pin using the conjugate beam method. So sige, basahin ko lang class yung problem. Consider a prismatic compound beam as shown below. So ito siya. I think this is familiar naman na kayo dito dahil this is the third time class na ginamit ko itong problem or itong figure na to. The first time is doon sa chapter 4, the analysis of compound beam. The second time class sa double integration method. Actually, this is the example number 9 for the double integration method. And ito na yung pangatlong beses. So ano ba yung mga tanong ngayon dito? So the questions are, letter A, determine the deflection at internal pin B. So nandito yung ating internal pin. Hahanapin natin class yung kanyang deflection. Next question is letter B, determine the slopes at internal point B. Gusto kong i-emphasize ito class dahil nga ang nakalagay ay slopes. Ibig sabihin plural siya. Merong dalawang slopes class sa B, di ba? Lastly, yung pangatlong tanong, determine the slope and deflection under the 25 kilonewton concentrated load. So we are referring to this 25 kilonewton. So sige, simulan na natin class ang discussion. Madali din naman to class dahil ang beam natin ay prismatic. Okay? So punta tayo dito sa OneNote, no? Hindi to. Okay, so ito yung problem natin. By the way, may note pala dito class kung babasahin natin. Compare your answers to the answers in example 9 for chapter 8, the deflection using the DIM. Kasi nga, sinolve ko na to. And the rule is, kahit anong methods naman class ng pag-compute ng deflection and rotation ang gamitin mo, dapat pare-parehas pa rin class ng final answer. Kasi 'di ba itong conjugate beam method is the third method na pre-present ko. Meron pa tayong dalawang methods class which will be discussed in the next playlist, yung unit load method and the Castigliano's theorem, di ba? So anyway, back to the discussion nga, ito siya, no? Then, unang step is, kukumputin natin yung support reaction. So, di ba, kung maalala nyo, sa analysis ng compound beams, pag nagko-compute tayo ng support reaction, pinuputol natin yung compound beam sa point na merong internal pin. Case in point sa point B class. So, therefore, kinonsider natin tong AB, tapos BDC. By the way, I label yung point kung saan yung 25 kilonewton as point D para may reference ako mamaya, no? Label lang naman yan. So, ayan siya. Pwede nyong i-pause tapos i-check nyo kung tama itong aking mga computation for the reactions internally and externally. So, I think naman, no, kung may tiwala kayo sa akin, tama naman ito class na yung reaction dito ay 24, ganun din sa B. Well, of course, Newton's third law, kung upward dito, dapat maging downward 24 siya. And of course, madali na rin lang naman itong fixed support, 61 siya and 224 ang moment reaction. So, pag pinagdugtong mo, di ba, dugtungin mo yung dalawang na yan, ang kalalabasan, ito na siya. So, yung reactions, malamang mawawala class yung internal reaction na 24 dahil pinagdugtong mo, di ba? Na-activate lang naman class yung ating internal reaction kapag pinutol mo. Pero kapag pinagdugtong mo, mawawala ulit yan. Okay? So, balikan natin. Lagay mo na lang yung mga support reactions na 24, 61, and 224. So, ito na yung ating reactions. Next, gagawin natin class is idodrawing natin yung moment diagram by parts nito. At the same time, idodrawing natin yung kanyang conjugate beam. So, ito yung ating real beam. Remember the rule. Kapag sa real beam ay free, sa conjugate ay fixed. Kapag sa real beam ay pinned, sa conjugate ay pinned. Pero kapag sa real beam ay fixed, pagdating sa conjugate, nagiging free siya. Okay? So, tingnan mo siya. Since itong A is a simple support, at the same time, yung simple support na yun class ay exterior, nasa dulo, mananatili siyang exterior support. Pero kung maalala nyo class, nung last time na nag-discuss tayo ng pag-drawing ng conjugate beam with reference sa real beam, kapag may internal pin tayo na nasa gitna, ang magiging counterpart niya sa conjugate ay support. So tingnan nyo, from internal pin, naging support reaction yung B. And lastly, since yung sinatin class ay fixed, di ba?
yung point C natin ay fixed. Therefore, pagdating sa conjugate beam, magiging free siya. So, this will be the rule. Okay, so I hope naintindihan nyo yung pag-drawing ko ng conjugate beam. Next is the moment diagram by parts. Ang fixity ko o yung reference line ko is itong point B para i-drawing ko yung mga moment diagram. So, magiging madali din naman to. Unahin mo tong 24 class, di ba? So, therefore, 24 ito times 4 meter. Pag kinompute mo siya ilan? 24 times 4 is 96. So, tama siya. Then, itong distributed load, no? Meron tayong distributed load dito. Ang gagawin mo lang naman dyan ay 12 times 4. Multiplied natin siya ng 1/2 ng 4. So, this will be a third degree, no? Kasi nga, from this, second degree. 96 din. So, yun. Kaya lang, ito ay first degree dahil galing siya sa concentrated load, and this will be a second degree dahil galing siya sa distributed load. So, okay na tayo sa mga load sa kaliwa ng B. Dito naman tayo sa kanan. Well, of course, sa kanan class, meron tayong i-consider na 61 kilonewton na reaction. Ang distance niya from point B ay 5 meter. So, 61 multiplied by 5. Ang sagot ay 305. Ayun siya. The rest naman class ay downward na. Una, itong ating moment. So, since moment naman siya, di ba rectangle din lang naman, ang makikreate niya 224. Next to consider, itong 25 kilonewton, ang distance niya ay 3 meters from point B. So, this will be 25 times 3. 75 siya. So, check natin siya. Yes, 75. And I forgot to place that this will be a first degree. Okay? So, wait lang. Lagay natin na first degree to. By the way, ito second degree yan, di ba? So, lastly, meron pa kasing nadamay na 12 kilonewton dito or 12 kilonewton per meter. So, multiply mo ng 1 and that will be, yung moment arm niya ay kalahati ng 1. So, that is simply 6, di ba? So, baka yung iba nalilito. Considering na point B, yung fixity, malamang dito yan, yung 12, and this will be class 1/2. So, 12 times 1/2 is simply 6, di ba? So magke-create pa rin yan ng moment. So, ayan, natapos na natin class yung ating moment diagram by parts. So, na-drawing na natin or na-provide na natin yung step 1 at the same time yung step 2 ng procedure for analysis sa conjugate beam method. For reference, ito yung nasa PowerPoint ko na procedure for analysis. Step 1, drawing mo yung moment diagram. Step 2, drawing natin yung conjugate beam and yung moment diagram magiging load. So, dito na tayo sa step 3 class. Ano ba yung step 3? I-drawing, computein natin yung support in internal pin reaction of the conjugate beam if necessary. Sa pagkakataong ito, necessary talaga siya. So, sa conjugate beam, wala na ngang internal pin. Lahat na lang sila class supports. Kasi nga, from real beam na internal, naging support reaction siya ngayon. So, therefore, kukumputin natin class yung reaction sa A and yung reaction sa B. All you need to do is simply what? Ang gagawin mo lang naman dito is equilibrium, conditions of equilibrium. Halimbawa, kaya kung mahanap yung reaction sa B class simply by taking the moment at A, di ba? So, kung paano ka lang mag-solve class ng reaction, ganun din lang naman yung process dito. Kaya lang, yung mga loads lang kasi a little bit complicated kasi may mga degree na siya. Halimbawa, the second degree means it is a spandrel of the parabola. Okay? Kasi sa mga normal na beam, ang pinaka-complicated na makikita mo lang naman na load ay triangular, di ba? So anyway, dun na nga tayo, assume na yung RA natin at yung RB ay upward. So summation moment at A tayo equal 0, positive ang clockwise. So unahin muna natin, negative 1/2 ng 4 times 96 times 2/3 ng 4. Saan to galing class? Ito yon. Meron tayong triangular class. Tapos, pag kinompute natin to, di ba? 1/2 ng 4 tapos 96. I am referring to this one. Kaya lang, kung titingnan mo from point A class, this is a counterclockwise and its moment arm ay ilan? Ilan yung moment arm niya? 2/3 ng 4 meter. Kaya ito yun class. Kaya naging negative siya. I hope walang nalilito dyan. So, ina-explain ko siya pa isa-isa. Next natin na i-consider is this spandrel na nasa baba niya. So, of course, since spandrel siya, that is 1/3 ng 4 tapos 96. Okay? So, ito yung formula dyan. Magiging plus. Positive siya kasi kung titingnan mo ngayon, clockwise siya with reference sa point A. So, sige, lagay mo siya as 1/3 times 4 times 96 and its moment arm, malamang 3/4 ng 4. So, ito na siya class, naka 3/4. Okay? So, next na i-consider natin is yung mismong reaction sa B.
Yung reaction sa B-class, may moment arm yan na 4 meter and it is acting counterclockwise with respect sa point A, di ba? Counterclockwise yan. So, therefore, minus RB times 4. So, next na i-consider natin another triangle class na upward. So, we are just referring to this one. This is 1/2 ng 5, tapos 305. Diba? Ayan siya, 1/2 ng 5, 305. And yung moment arm niya ay 4, tapos ito 1/3 ng 5 meter. Negative yan, class, kasi nga kung titingnan mo, this will produce a counterclockwise moment with respect sa point A. Diba? So, counterclockwise yan. Okay? So, erase natin to para hindi na makalito. So, next to be considered is itong uniform load, itong rectangle. Pero madali lang naman to. I don't need to draw na lang dyan. So, 5 times 224. And yung moment arm niya, 4 meter. Tapos, kalahati ng 5. Kaya 4 plus 1/2. Clockwise na yan, class. Another, itong triangle, clockwise din ito. Kaya positive. Plus 1/2 ng 3 times 75. Then, yung moment arm niya from point A, 4 meter ito, class. Tapos ito malamang 1/3 ng 3 meter. Eh di ba dapat 3 meter yan kasi yung 25 kilonewton ay may distance na 3 meter from point B. Okay? So lastly, ito ulit na spandrel natin. No? 1 meter lang to. So 1/3 since spandrel siya, class. Clockwise pa rin yan. 1/3 ng 1 times 6 and it has a moment arm of 4. Tapos, malamang 1/4 ito, di ba? 1/4 ng length ng spandrel. And its length is 1 meter. So, ayan, nasulat na natin yung equation. All you need to do is to equate it at 0. So, once na na-equate nyo na siya at 0, class, no? Bahala ka na kung paano mo hahanapin yung reaction at B. And using your calculator, you may pause this for a while to verify nga na ang sagot is 20,413 over 24. Okay, no? So, kung naniniwala ka naman na tama yan, so pwede na akong mag-proceed, no? Basta pwede nyong i-pause itong video, then i-check mo, class, kung tama yung aking calculations. Pero I believe tama naman to, class. So, next, para mahanap mo lang naman yung RA, by the way, since positive yung RB, class, it means tama yung assumption ko na upward siya. But it doesn't mean na yung RA is tama siya, di ba? I mean, tama yung assumption ko ng direction. So, i-check pa rin natin. So, para mahanap mo yung RA, all you need to do is summation forces vertical equals 0. So, I do not need to elaborate this further. Ganon din lang naman. So, ang assumption nga nito, mga load. So, kumbaga, ito, yung equivalent concentrated load niya is the area of this one. 1/2 ng 4 times 96. Ito rin, 1/2 ng 5 times 305, and so on so forth. So, lahat ito, mga positive to dahil upward. Itong mga nasa baba, negative dahil downward concentrated forces sila. So, pag titingnan nyo yung ating equation, RA plus supposed to be RB siya, but RB is 20,413 over 24 plus 1/2 ng 4 times 96. It is referring to this triangle plus 1/2 ng 5 times 305 for this triangle, class, upward yan, minus 1/3 ng 4 times 96. I am referring to this spandrel of the parabola, minus this rectangle, 224 times 5, ito siya. Another triangle, minus 1/2 ng 3 meters to times 75. And lastly, for the spandrel, 1/3 ng 1 times 6 equals 0. And kapag kinompute mo, class, pagtyagaan mo na lang to, using your calculator, ang mahahanap nyong RA ay negative 10,621 over 24. So, ibig sabihin, class, dahil negative siya, mali yung aking initial assumption na upward siya. Okay? So, therefore, ang gusto niya ditong i-point out, class, dapat ang tamang direction ni RA ay pababa. But yung RB, since positive yung na-compute natin, class, ibig sabihin tama siya. So, ayan na. Ito na yung ating conjugate beam with reaction. I already corrected myself sa direction, no? Normal naman, class, na sa initial assumption ng direction nyo, mali talaga. Oo, normal lang yon. Kasi hindi naman tayo perfect na unang tingin mo pa lang, mape-predict mo na kung ano yung tamang direction ng reaction. Sa thrust nga, di ba? Hindi mo mape-predict kung yung member na yun ay tension or compression unless talagang sobrang talim na talaga ng inyong ang paningin, alam mo agad kung compression yan or tension. Okay, so anyway, back to the discussion. Itong 10,621 over 24 I already placed is at downward na. So, corrected na to. While itong 20,413 over 24, upward siya. Okay?
Since na-establish na natin yung conjugate beam at may reactions na tayo, pwede na natin class sagutan yung mga tanong. So ano ba yung mga tanong dito? For letter A, nasaan na siya? Letter A, determine the deflection at internal pin B. And letter B, determine the slopes at internal pin B. So ito kasi yung gusto kong i-emphasize ngayon. Since meron ngang dalawang slopes, ang internal pin, paano natin yan masosolve using the double integration, using the, conjugate beam method. Kasi diba sa DIM, ang ginawa lang naman natin, just substitute the value of X after you establish the load. Diba? So paano sa conjugate beam method? So, ganito class ang mangyayari. So, for letter A and letter B, pagsasabayin ko na to eh. So, ano lang, kung paano natin kinocompute yung shear and moment sa beam, i-cut mo class yung beam natin sa point B. Diba? Ang gagawin ko, halimbawa, meron tayong cutting line. Ito siya. Palitan lang, lakihan ko lang. Halimbawa, ito yung ating cutting line class. Tapos, piliin mo yung nasa kaliwa. So, therefore, diba, since nakat natin siya sa B, ma-activate yung internal shear and moment ng beam na yon or ng point B na yon. Kaya lang, since conjugate beam ito, ang ginawa natin class, EI theta tapos EI delta or for deflection. So, ang mangyayari class, dahil merong, concentrated load due to the reaction sa B. Kung maalala nyo, kapag nagko-compute tayo class ng shear, recall lang natin no, sa chapter 4 which is the analysis of beam, pag nagko-compute tayo ng shear sa point kung nasaan yung concentrated load, alam mong dalawa yon. So, ganun din dito. Since the shear of the conjugate beam reflects the slope in the real beam, ang mangyayari, magkakaroon na dalawang shear itong B. So, therefore, magkakaroon ng dalawang slopes yung B sa real beam. So, ganun yon. So, paano yon? Di ba nga, may dalawang cases tayo doon. Yung unang case, hindi mo muna i-consider yung concentrated load. Tapos, yung pangalawang case ay kino-consider mo na siya. I hope naiintindihan nyo yung point ko ngayon dito. Di ba? Ulitin ko, since yung point B is the point kung saan mayroong concentrated load, just because of this reaction, meron siyang dalawang shear sa conjugate beam. And since dalawa ang shear niya sa conjugate beam, ibig sabihin, dalawa ang slope niya doon sa real beam. So, yung unang case, ganito siya. Kinat ko nga itong nasa kaliwang bahagi, pero hindi ko muna class nilagay yung 20,413 over 24. So, ito lang yung i-consider natin by equilibrium. So, para mahanap natin yung unang theta, EI theta B, summation forces vertical equals 0. Clockwise, upward equals downward. So, ang mangyayari dun class, ang upward natin, isa lang is this triangle. So, nandito na siya, 1/2 ng 4 times 96. Well, ang downward ay 3, 10,621 over 24 plus 1/3 ng 4 over 4 times 96, the spandrel of the parabola, plus of course, itong EI theta B. So, pag kinompute natin to class, ang EI theta B is negative 9,085 over 24 or simply negative 378.5417. So, to finalize for this one, the theta B will be negative 378.5417 over EI. Okay? For the case naman, para mahanap natin yung deflection sa B, ang gagawin mo lang naman is summation moment at B equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. So, ganun din. Ang clockwise moment natin is ito lang na force class na pataas kasi nga upward creates a clockwise moment with respect sa point B. So, 1/2 ng 4 times 96 and its moment arm ay 1/3 ng 4. The rest ay counterclockwise. So, 10,621 over 24 times 4 plus another 1/3 ng 4 times 96. Pero yung kanyang moment arm ay 1/4 ng 4. And lastly, yung EI theta B mismo class is a counterclockwise moment. So, therefore, ang magiging EI theta B natin, EI delta B. So, EI delta B to, no, is equal to negative 9,853 over 6 or negative 1,642.1667. So, ang delta B natin class is negative 1,642.1667 over EI. So, ito yung case 1 natin class. Kaya lang, yung case 2, alam nyo naman ang mangyayari, ilalagay ko lang class yung reaction dito sa B na 20,413 over 24.
So, ito na siya. Case 2, RB is part of the analysis. Pagpatuloy natin yung analysis, so this time, pag nag-summation forces vertical tayo equals 0, dalawa na silang upward, bukod dito sa triangle class, yung reaction mismo na 2413 over 24 is an upward. So yung downward, parehas din lang naman. So you may pause this video, ito lang naman siya, 10,621 over 24 plus 1/3 ng 4 times 96 plus EI theta B. So ang EI theta B natin this time is positive 472. So therefore, ang theta B natin class ay 472 over EI. Okay, so I hope that is clear. So next natin na i-consider summation moment at B equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. Pasensya na. So although, yun na nga, di ba? Kung maalala yun sa chapter 4, kahit nasa point of concentrated load tayo, tapos may dalawa tayo class na may dalawa tayong shear dito, expect natin na yung moment natin class ay parehas pa rin. So therefore, isa rin lang naman ang magiging deflection dito. Kasi generally, itong 20,413 over 24, nag-a-act siya class sa point B. So therefore, wala siyang moment dyan. So pag kinompute mo, parehas pa rin class ang mahahanap mo na deflection at B, negative 1642.1667 over EI. So ayan, again, ang nangyari, meron tayong dalawang slopes sa B, yung negative 378.5417 over EI and yung 472 over EI. Kaya lang, isa lang din naman yung ating deflection kahit anong keys ang gamitin mo, no? Negative 1642 over 1667. By the way, napalimutan kong palitan ito. This is case 2. Okay, so I hope that is clear. So, ganito yung process natin using the conjugate beam method. So, next, ano na ba yung next na tanong? Yung letter C na lang naman class. Ang kailangan natin, determine the slope and deflection under the 25 kN concentrated load. So, ang gagawin natin dito, yung 25 kN nga, nilagay ko siya class sa point D. So, therefore, i-cut mo class yung ating conjugate beam dito sa point D. Tapos, bahala ka na kung alin ang pipiliin mo, yung nasa kaliwa or nasa kanan. Pero kung ako naman ang tatanungin mo, dito na lang ako sa kanan class kasi halatang halata naman class na this is less complicated compared ng nasa kaliwa. Anyway, kapag right naman ang pinili mo, na-discuss na natin sa mga previous discussion kung ano yung convention ng positive moment and shear. So, ito siya, di ba? Kapag right section. So, therefore, ang pipiliin natin is right, no? Erase lang natin to. And by the way, since sa kanan siya, pag nag-ratio and proportion ka pala dito, ang mahahanap mo ay 122. Tama ba? So, check nga natin to. Tawagin ko tong y. So, x, by the way, sorry. 2 meters kasi to, di ba? From D to C. 2 meters is to the y is equal to 305 is to, 5 is to 305. Ratio and proportion lang to class dahil triangle equals 5 is to 305. So, ang mahanap nyo ditong y ay 122. Yung yung rectangle naman class, itong rectangle na to, wala naman ng ratio and proportion kasi nga pag rectangle, constant yung kanyang height at 224. So, kapag pinili mo itong D, kinat mo, ito lang yun na specific loads ang madadamay. So, ito na siya class. For letter C, ito nga, slope and deflection under the 25 kN load. Inilabel lang natin siya as D para madaling pag-usapan. So, cut the conjugate beam at D and consider nga the right cut. Nilagay ko na yun class, 122 dito and 224. So, all you need to do is to utilize the equations of equilibrium. Summation forces vertical equals 0, upward equals downward. So, dalawa ang upward, EI theta D, plus ito mismo, 1/2 ng 2 times 122 equals 2 times 224. So, automatic, EI theta D is 326. And therefore, class, yung theta D natin ay magiging 326 over EI. Okay, so I hope that is clear. Next, summation moment at D equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. So, therefore, dalawa ang clockwise moment natin, class. No? Itong EI theta D, tapos ito mismong downward. So, EI theta D plus 2 times 224 times, of course, 1/2 ng 2 ito
Itong upward is counterclockwise siya. So that is equal to 1 half ng 2 times 122 multiplied natin ng 1/3 ng 2 as the moment arm, no? Kasi yung center of gravity niya ay nando doon. So pag sinolve natin, yung EI theta din natin class, that is equal to negative 1,100 over 3 or simply negative 366.6667. So therefore, ang mismong deflection at D is equal to negative 366.6667 over EI. So ito na class ang ating slope and deflection under the 25 kilonewton load. Okay? So to summary, ang deflection ng B, yun yung unang tanong, di ba? So balikan natin. The first question here is determine the deflection at internal pin B. So negative 1642.1667 over EI, ibig sabihin nasa baba siya. Pangalawang tanong, determine the slopes at internal point B. Dahil internal pin siya, dalawa ang slope, negative 378.5417 over EI and 472 over EI. Ayan siya. Yung pangatlong tanong class, simple lang din naman yon. What is the slope and deflection under the 25 kilonewton concentrated load? So therefore, na-compute din natin yon na yung slope niya ay 326 over EI while its deflection is negative 366.6667 over EI. So before I end this one, may nakalagay kasing note na i-compare natin yung naging sagot sa double integration method. So balikan natin yon class sa chapter 8. So, ito yung sagot natin doon. The deflection at B is negative 1642.1667 over EI. The slopes are negative 378.5417 over EI and 472 over EI. And lastly, the slope at the point of concentrated load is 326 over EI while its deflection is negative 366.6667 over EI. So, parehas na parehas class yung mga tanong, at the same time, parehas na parehas yung ating mga sagot. Okay? So, it means class na, yun na nga, paulit-ulit ko tong sinasabi, kahit anong methods ang gamitin nyo sa analysis, still magiging parehas din lang naman class ang kanyang sagot kasi yun naman talaga ang essence niyan kasi it is proven na. Okay? So, dito na class, no, natatapos yung ating discussion for this topic sa conjugate beam method. So, thank you so much class for listening and thank you so much for finishing this playlist. I hope nga the scope ng chapter na ito may natutunan kayo sa akin. So, ang next discussion natin for the next playlist will be deflection again, pero this time gagamitan na natin to ng energy method. So dun na class, pag-uusapan na natin hindi lang mga beams kasi 'di ba, yung unang dalawang methods o yung unang tatlong methods ng deflection class, ang ginawa lang natin mga beams. Pero pagdating sa energy method, ang pag-uusapan na natin deflection of trusses and deflection of frames. Of course, kasama pa rin yung beam. So ayun lang class, ingat na lang kayo sa lahat and bye-bye.